Ay kabayan, nangangarap ka rin ba na makapunta dito sa Canada? Or nangangarap ka rin ba na makapagtrabaho dito sa Canada at kumita ng malaking pera? Alam mo kabayan, nandiyan lang din ako dati sa posisyon mo na nangangarap na makapag-abroad at makapunta dito. Naalala ko nga dati, nung nag-a-apply pa lang ako papunta dito sa Canada, ang dami kong naririnig na mga negative sa tao. Issue na kapag daw mag-a-apply ka sa Canada, dapat matalino ka, degree holder ka, marami kang pera, magaling ka mag-English. So ilan lamang yan sa maririnig mo na parang ipaparamdam sa'yo na wala kang karapatan magtrabaho dito sa Canada. Kaya ang nangyayari, yung mga kabayan natin na may mga pangarap, hindi na pinagpapatuloy kasi nakikinig tayo sa kanila. So wag po kayo magpapa-apekto doon dahil unang-una, walang ibang kikilos ng pangarap mo kundi ikaw. Kaya itong 5 bagay na gusto kong i-share sa inyo, alam ko na makakatulong sa inyo to at meron kayo nito. So unang-una na po dyan yung pagiging consistent nyo. So dapat consistent kayong mag-apply dun sa mga target na agency na gusto nyong applyan. So hindi lang isang beses dapat yung nag-a-apply at hindi lang dapat isang agency yung na-apply nyo. So dapat marunong po tayo mag-research ng mga maraming resources. Sa ganun maraming tayong option. At ulit-ulitin nyo lang kabayan yung pag-a-apply nyo dahil wala namang bayad dyan. Maging consistent lang po tayo. Pangalawa kabayan, maglaan ka ng oras. Hindi po biro mag-apply sa Canada kabayan. At hindi rin naman mahirap, lalo na kung gusto mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na huwag kayong sumuko kung talagang pangarap nyo na makapunta dito sa Canada. Maglaan kayo ng oras. So alam ko na kaya nyong maglaan ng oras. Parang sa ganun, hindi naapektuhan yung ibang mga priorities mo habang nag-a-apply ka papunta dito sa Canada. Pangatlo kabayan, huwag kang mapapagod. Aminin natin sa hindi, talaga nakakapagod. Yung hindi ka nga mag-apply ng trabaho papunta sa abroad, nakakapagod na eh. What if yung mag-apply ka pang trabaho dito sa abroad? Kasama na sa buhay natin mapagod kabayan. Pero kung talagang pangarap mo, bakit ka mapapagod? Kung alam mo naman kung magiging maganda yung resulta nito. Pang-apat kabayan, huwag kang makikinig sa mga negative na tao na nakapaligid sa'yo. Makinig ka lang sa sarili mo. Makinig ka lang doon sa mga tao na alam mong may tiwala sa kakayanan mo. Unang-una na dyan, yung partner mo, yung family mo, at syempre makinig ka rin doon sa mga tao na naging successful doon sa mga diskarte na ginawa nila sa pag-apply ng trabaho papunta dito sa Canada. At ng pangliba kabayan, magdasal ka. Dahil ka magdasal at isama mo si Lord sa mga plano mo. So walang ibang tutulong sa'yo kahit nasa ang panig ka ng mundo, kundi si Lord lang. Pagdasal mo lagi yung mga plano mo sa buhay. Lagi nga natin naririnig na walang bayad na magdasal. So pa. Lagi ka magdasal na darating din yung panahon na para sa'yo. So yun lang po yung 5 bagay na gusto kong i-share sa inyo. Una, pagiging consistent ninyo. Pangalawa, maglaan kayo ng oras. Pangatlo, huwag ka mapapagod. Pang-apat, huwag ka makikinig sa mga negative na tao na nakapaligid sa'yo. Na panglima, magdasal ka. Dahil ka magdasal, isama mo lagi si Lord sa pangarap mo. So, yun lang kabayan. So, huwag niyo pong kalimutan mag-like kung nasa Facebook page po kita at mag-subscribe kung nasa YouTube channel kita. So, yun lang po sa ngayon and see you on my next vlog.